Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Katulad po ng aming inawit, Panginoon. With our lips, we want to praise you. With our ears, we want to hear you, Lord. With our hands, we want to touch you. Lord God, show us your face today, Lord God. Your mercy, your love, your compassion. Hayaan mo, Panginoong Diyos, na sa aming pag-aaral ng banal mong salita. Mangusap ka po, Panginoong Diyos, sa bawat isa sa amin na narito, Panginoon. Katulad po, O Diyos, ng aming pag-aaralan sa umaga pong ito, Panginoon, the two fools, yung dalawang hangal, Panginoon, nagpakayaman sa mundo ito, ngunit ang tawag mo sa kanila, Panginoon, mga hangal, masama, mayabang, mapagmataas. Dakilang Diyos ang dalangin ko po sa bawat isa sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, mabuksan po ang aming kaisipan na ang buhay po namin sa mundong ito, dakilang Diyos, na hindi lamang po sa mundong ito, Panginoon, kung hindi, Panginoong Diyos. We will face you, Lord God, when time comes, Lord. Haharap kami, Panginoon, sa banal mong trono. And we will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. And every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Whether we like it or not, Lord, maniwala man kami o hindi, darating ang sagradong oras na yon, Panginoon, upang ang aming tuhod, Panginoon, ay luluhod sa iyo. Maging aming mga bibig, Panginoon, ay magsasambit na ikaw, Jesus, ay Diyos. Kaya salamat, Panginoon. Once again, Holy Spirit, be upon us, Lord God, this morning. Buksan mo po ang aming mga Espiritu, Panginoong Diyos, ang aming mga tigang, Panginoong Diyos, na Espiritu, upang marinig po namin ang iyong tinig katulad ng aming inawit, Panginoon. With my ears, I long to hear you, Lord. With my mouth, I will sing your praise, O God. Salamat, Panginoon. Buhay ka na aming Panginoon. Buhay ka na aming Diyos. Jesus, once again, binabalik po namin lahat ng parangal, lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, Panginoon, sa inyo po naman. At kahit katiting, Panginoon, wala po kaming kinukuhang glory. But all glory belongs only unto the Lord. Once again, Holy God, Holy Spirit, let us honor the mighty name of our Lord Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. And everybody will say, Amen. Praise God, praise God. Thank you po, music team. Medyo mababa sa akin yung kanta. Saya, kaya hindi ako makakanta kanina. Anyway, we have a great and wonderful musicians. Ito ang vocalist ko natin. To God be the glory. Kanina umaga po, almost 2 o'clock in the morning, habang minemeditate ko po yung ating pong continuation sa ating pinag-aaralan. It is about the two fools, yung dalawang hangal na tinawag po ng Diyos. And I was blessed. Sabi ko, Lord, kahit na uulit-ulitin ko po itong i-preach. Napakaganda po ng yung banal na salita, Panginoon. Meron po tayong dalawang businessman dito. Although, hindi po ibig sabihin, patungkol lang po ito sa mga business people. Ito po ay patungkol sa ating lahat. Na itong mga businessman na ito, yung businessman ay nagpapanibagong, nag-uumpisa pa lamang po siya. Hayaan po ninyong recap ko po sa inyo kung ano po yung tinake-up po natin last Sunday para maging malinaw po sa mga hindi po nakapag-attend last Sunday. No? Ito pong dalawang businessman na ito. Napakaganda po kung titignan mo, kung susuriin mo, kung pag-aaralan mo, yung kanilang panukala o yung kanilang plano sa kanilang buhay. Katulad po natin, ang dami po nating mga plano sa buhay. Hindi po ba? Wala pong masama doon.
Kaya pag pinag-aralan po natin ang buhay ng dalawang ito, yung una, nag-uumpisa pa lang po siya sa kanyang pagbibusiness kasi ang sabi niya, pupunta kami doon sa malayong lugar. Marahil mag-abroad o magbibusiness ako, ang sabi niya. Mangangalakal, tawag dito, kikita ako ng malaki, ang sabi po niya doon sa ating binasa. Pero itong isa, ang sabi po niya, sobra ng laki yung aking aanihin. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Gigibain ko ang aking kamaling, magpapatayo ko ng mas malalaki at doon ko ilalagay. At ang sabi niya, sold sa aking sarili. Ang sabi niya, kumain ka na lang, uminom, magpakasarap, magpakasaya sa iyong buhay. Kasi ang sabi niya, you have stored up goods for many years. Ang dami na po ng kanyang naipon. Pero itong isa, nag-uumpisa pa lang. Pero ang ganda po ng kanilang mga plano. These men were both hardworking. Kung pag-aaralan po natin ang dalawang ito, masisipag. Wala pong binabawal sa Bible, but the Bible encourages us to work hard. Gusto nga po ng Diyos maging mayaman po ang bawat isa. Ang ganda po ng plano po ng dalawang ito. These men were planning for their future. Sino po yung may plano sa inyong mga future? Lalo na po sa mga kabataan natin. Wala pong masama doon. Ang sabi pa nga ng Diyos sa 1 Timothy 5 verse 8, if any man provides not for his family, he is more than an infidel or traitor. Kung ang sino man daw po na isang tatay o isang lalaki na hindi nagpo-provide sa kanyang pamilya, he is more than an infidel. At ang sabi po sa Book of Proverbs, go to the ants, thou sluggard. Tinuturuan po tayong magtrabaho, magsipag na ating Diyos. Wala pong masama doon. These men were responsible fathers. Kung ito po ay mga tatay, kung ito po ay mga anak, they were very responsible to their families. These men were both a good example na pwede po nating tularan, pwede po nating gayahin, pwede po nating saluduhin. Why? Kasi grabe po yung mga plano nila sa kanilang mga buhay, sa kanilang pamilya. But why God called them a fool? At yung isa, sinabi ng Diyos, masama yan, may habang kasi kayo, mapagmataas kasi kayo. Bakit po sila tinawag ng Diyos na gano'n? Sa mata ng tao, pag tinignan mo, they are very excellent. But why does God call them a fool? Masama. Yun po yung tawag ng Diyos sa kanila. Dahil meron po silang 6. Last time po, 5 lang yung binigay ko. But this time, allow me that I added 1 more topic. Ang sabi po doon sa Luke 12 verse 20, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabiring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa salita at sa paningin ng Diyos. Kasi po itong mga taong ito, they spend their life only for the temporal things. Puro kayamanan, sarili, para sa mundong ito yung kanilang pinaghandaan. Pero hindi po nila pinaghandaan na meron palang Diyos na magdadjust po sa kanilang buhay. Ganun pala yung tawag sa atin ng Diyos, no? Kapag tayo yung masyado tayong busy sa mundo, wala ka ng panahon sa Diyos. Kaya ang sabi ko po nung last Sunday sa inyo, mga magulang, na nandiyan naman po yung authority ninyo sa inyong mga anak. Nasaan po ang inyong mga anak? Yes! Pwede po silang maging matagumpay sa kanilang mga buhay. But with the absence of God, God called them like this to fool, hangal, masama, mayabang, at mapagmataas. Nasaan po ang ating mga anak? Yes, pwede po silang maging matagumpay. Wala pong problema doon, katulad netong dalawang ito.
Naalala po ba niyo yung the rich man and Lazaro? Kaya po siya tinawag ng rich man kasi ang sabi po doon sa Bible, he dressed sumptuously. At yung kanyang pagkain sa kanyang hapagkainan, napakarami na yung pong poor na si Lazaro, namumulot lang po doon sa mumong nalalaglag doon sa hapagkainan po ng mayaman. Ano po ang binanggit doon? And when he lifted up his eyes, he was being in torment. Ang dalangin ko po sa bawat isa sa atin, huwag sanang biglang kunin ng Diyos ang ating buhay. Katulad ng rich man na yun, na napakayaman, ngunit dukha sa paningin ng Diyos. Pagdilat ng kanyang mga mata, it's true. Nandun na po siya sa impyerno. Sana tayo po na nakakapakinig sa salita ng Diyos, maging handa po tayo palagi. Hindi lang po para sa mundong ito. Yes, tignan po ninyo. Masipag. Nagpaplano. He was preparing for his future. But why God called these two people a fool? Kasi ang sabi po dito, ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-impon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Oh, if I will only remember when I was a cadet, 1993, akala ko mamamatay ako dahil kabundok na araw. Hayaan po ninyong i-reiterate ko ito sa inyo. Napunta sa aking sarili. Ang sabi ko, ano ang purpose ko sa aking buhay? Kain, matulog, trabaho, kain, matulog, trabaho, kain, matulog, trabaho. Paano kung lumubog ang barkong ito? Any moment. Totoo ba yung sinasabi sa Bible? Kung hindi po totoo na walang impyerno, pare-parehas po tayong pupulutin sa kampungan. Pero paano naman kung totoo na hindi po kilala? Nagpapakapagod ako para sa future ko, para sa mundong ito. Ngunit katulad ng ating binasa, dukha naman sa paningin ng Diyos. Buti na lang po, meron pong nagbigay sa akin ng Bible si Brother Ron Vermont. And I read the Bible. Nabasa ko po dun yung Matthew 16:26. Ano ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya yung buong sanlibutan. Makapahamak naman at mapunta ang kanya kaluluwa sa impyerno. Nag-mark po yung sa akin. Napunta sa aking sarili. Ang sabi ko, kahit ako yung magmayari ng barko na ito, 1 million a day ang kinikita during that time. At sabi ko, kahit lahat ng naglalayag sa karagatan na barko, sa akin na, ako na yung may-ari. Kung mamatay ako sa gabi ito, mapupunta naman ang aking kaluluwa doon sa impyerno. What shall profit me then? Ano ang pakinabang ko? And from that day onwards, I read the Bible non-stop. 7 times a day. Hindi po ako mapakali as if I am the one who is inside the Bible. Every time sabihin ko po sa inyo, within 8 months and a half, pati po itong mga first page po dito, lahat ng patituldok dito. From cover to cover, hindi ko po mabitawan yung aking Bible. Why? Because God is talking in my spirit. And I started to pray and fast. And I heard the voice of God. The audible voice of God once. And I thought, I will die. And twice, the gentle still voice of God. Kaya po, wala pong magsasabi sa akin na ang Diyos hindi totoo. Why? Because I myself heard His voice. I thought I will die. Sa mga panahon po ito, wala na po kayong maririnig na ang Diyos. Na maririnig po kayong very rare. But I was so blessed that God allowed me to hear His audible and His gentle still voice because of my humility. Remember, God opposes the proud but gives grace to the humble. Anyway, let me continue what we have taken last Sunday. Meron pong 6 na bagay
na kinalimutan o binaliwala ang dalawang kapatid na ito. First, they had a wrong planning in life. Second, they had a wrong preparation in life. Third, they had a wrong presumption, yung maling akala sa kanilang buhay. Fourth, dito po tayo mag-umpisa mamaya. They had a wrong priority in life. Fifth, they had a wrong purpose in life. And yung pang-anim na dinagdag ko po dyan, the other one procrastinated. Bukas na mo. Saka na lang. Marami po sa atin ganun. Saka na lang ang Diyos na yan. Number one, bakit po, mabilis lang po, tinawag sila na hangal, mayabang, mapagmataas at masamang tao ng Diyos? Number one, they had a wrong planning in life. Plano po sila ng plano sa kanilang buhay na wala. That God was not included sa kanilang plano. Wala pong masama magplano tayo. Kaya ang sabi po dito, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganong bayan at isang taong kami mananatili roon, mangangalakal kami at kikita. Ang sabi naman ng isa, ano ang gagawin ko ngayon? Ang dami ko nang aanin. Ganito ang aking plano. Gigibain ko ang aking kabalig, magpapatayo ko ng mas malalaki. At ito ang aking plano. Magpapakasaya na lang. They planned the period. Meron po siyang time. What shall I do? Shall I do it today or tomorrow? Sabi po ng isa. Pangalawa, they planned the place. Ang sabi ng isa, I will go to that city and earn money. At yung pangatlo, they planned the procedure to buy and sell. At yung isa naman, gigibayin ko ang aking kamalig. And they figure the profit. We will gain, ang sabi niya, kikita ako ng malaki. Yung isa naman, aani ako ng marami. Kaya nga po, mga magulang, mga kapatid ko, mga anak, narito, sa mga plano po ba natin, maging sa mga anak po natin. Kasama po ba ang Diyos? Maging sa kaperahan po ba natin? O sinasabi natin sa ating sarili, akin lang ito. Akin lang ito. Ako ang nagpagod dito. Sarili ko itong pagod. Kasama po ba ang Diyos sa mga plano natin sa buhay? O katulad tayo ng dalawang hangal na to? Gustong magpakayaman. O sabi ko nga naman po sa inyo, wala pong mas actually, gusto na ako ng Diyos na tayong lahat ay maging mayaman. Kaya lang, sa kayamanan mo bang yun kasama ang Diyos? Actually, hindi nga po namin may turo dito yung patungkol sa kapirahan. Pero, I hope someday I will face it. Why? Kasi marami po sa atin nagpapakayaman, ang daming plano. Pero ang Diyos, wala po sa ating plano. Hindi po kasama ang Diyos sa ating mga plano. Kaya ayon, marami po sa atin, walang kapahingahan, walang kapayapaan, napapahaman. Why? This world. Kung sabi ng Diyos, naalala ko tuloy sa Book of John, my peace I give unto you. Not the peace of this world give I unto you. Therefore, let not your heart be troubled. Ang kapayapaan po, kapatid, wala po sa pera, wala sa kayamanan. Ang kapayapaan, walang iba kung hindi matatagpuan lamang po natin sa Panginoon. Jesus. Amen po ba? Pangalawa, they had their own preparation in life. Mali po yung kanilang pag-prepare. Ang sabi po sa verse 21 na ating binasa, so is he who layeth up treasures for himself, but is not rich toward God. Ganyan ang sasapitin
ng sino mang nag-ipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. They prepared for their future but not for their eternity. Ang sabi po sa book of Hosea 4 verse 6, prepare to meet thy God. Ang ganda po sana ng kanilang preparasyon. Pero pumaharap po sila sa Diyos. Tayo, pumaharap po tayo sa Diyos ngayon. Remember, hindi po natin alam kung hanggang kailan po ang buhay natin. Pwedeng mamaya, pag-uwi mo lang, hindi ka na nakauwi. Malay mo, merong eroplanong bumagsak sa'yo. Pwede po yun. O kaya habang naglalakad ka, nasa gasaan, of course, wag naman po, no? Kaya lang, ito po yung, kaya tinatawag tayo ng Diyos na hangal. Bakit? We are only preparing in this earth. But not for our future. For our eternity, I mean. How I wish every one of us, kapag ka nagkaroon po ng rapture, tayong lahat kasama ng Diyos. Remember, the Word of God will not lie. Ako mismo, sabihin ko po sa inyo, hindi ako mag-aaksaya ng panahon na mangaral ng salita ng Diyos. Maging doon sa mga jail, for 3 years nagtitreats po ako doon. Kung ako mismo hindi ako sigurado ng aking Diyos na pinapangaral ay totoo at buhay. I will never spend my time sa mga hindi ko po kakilala, lalo na po sa jail. Nagkagasolina ako, nagpupunta ako doon nangangaral. Kung ako mismo hindi ko po alam kung sino ang aking Diyos na pinapangaral sa inyo. Anyway, let me continue. Pangatlo, why God called them a fool, proud, arrogant, and bad. Ano po? Person. Pangatlo, they had a wrong presumption. Meron silang maling paniniwala. Ang sabi po nung isa, no, I will say to my soul, so there was much good laid up for many years. Ang akala ng isa, meron po siyang maling paniniwala. Akala niya, mabubuhay po siya ng matagal. Pakikinabangan niya yung kanyang kayamanan. Ano ang sabi ng Diyos sa kanya? Sa gabi ito'y, kukunin ko ang iyong buhay. Hangat. Sana po tayo, huwag tayong mapabilang sa pinag-aaralan po natin sa gabi ito. Baka sobra na pong pagod natin. Masyado kang busy, kapatid. Pati paglalaba, inuuna mo ba yung paglalaba po natin? Pero tingnan mo, magyaya kang mag-swimming, kahit alas 4, papuntahin mo dito, narito. Makapunta lang po sa swimming. O kaya fiesta, o kaya birthday. Makakapunta doon sa birthday. Pero sa simbahan, why? Kasi ang totoo naman, hindi naman po kasama sa plano natin ng Diyos. Buhay ko to, walang pakialam si pastor sa buhay. Di ko ba ayaw naman natin pinapakialaman? Ayaw po natin itinutuwid tayo. Ayaw po natin maging ang salita ng Diyos, tinutuwid po tayo. Yung iba, pag nangaraw kang patungkol sa bisyo, nandito po yun. Do not be drunk with wine. Bakit mo lalasingin ang sarili mo? Ang sabi ng Bible, magpakalasing ka sa presensya ng Diyos. Pero pag narinig nila yon, next Sunday, hindi mo na sila makikita. Bakit? Kasi wala naman talaga sa kanila ang plano ng Diyos. And I am so thankful. Why? Kasi nakilala ko po ang Diyos when I was 23 or 24 years old. Since then, I did not stop honoring, worshiping my God. Why? Kung makikita po ninyo yung buhay ko, kapatid, noon, yung mga pobreng magulang ko na nagtatrabaho sa bukid, yung binibigay nilang pang tuition sa akin, nandun kami doon sa Quiapo at sa Mabini, sa Patay Sinde. Muntik pa kami nabubog, muntik pa akong masaksak. Why?
Kasi hindi po ako nakakapakinig ng salita ng Diyos. Sumunod ka sa iyong magulang. Honor thy parents. Ang sabi po ng Bible. Kaya, ang sabi po ng Diyos, my people perish because of the lack of knowledge. Anyway, let me continue. Tatalo na po tayo sa ating pang-apat. Bakit po, why God called them a fool, a proud and arrogant people? Pang-apat, they had a wrong priority in life. They prioritize and focus on the earthly things. Ang sabi po sa 2 Corinthians 4 verse 18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita. Hindi sa mga bagay na nakikita sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang bagay na hindi nakikita. Alin po ba yung mga bagay na hindi na? Ang sabi po dito, panandalian lang daw yung mga bagay na nakikita natin. Kaya nga po yung Diyos na sinasamba mo, kung yan ay nakikita mo, kapatid, alayang kwentang Diyos. Saan ka nakakita na yung Diyos ginawa ng tao? Basahin po ninyo yung salita ng Panginoon. Ibinebenta 3 for 100. At pag merong malaki, merong kang pera, 1,000, 5,000, depende sa laki. At sinasabi nila, swerte. Eh kung swerte, bakit nila ibebenta? Doon na lang sa kanilang lahat sana sa bahay nila. At bakit ka makikipagtawaran sa Diyos mo? Kung 3 for 100, 80 na lang, pwede ba? Yung Diyos mo tinatawaran. Saan po napunta yung kaisipan po natin? But the Word of God says, my people perish because of the lack of knowledge. Kasi hindi naman po sa mga people dito, sino na po yung nakabasa, nakatapos, huwag na lang po kayo magtaas ng inyong mga kamay. Sino na po yung nakabasa ng buo sa salita po ng Diyos? Baka kung meron man po dito, kung 20 po kayo, baka dalawa lang. Sad to say. Why? Because in our plan, in our preparation, now, in our priority, we are not prioritizing God in our life. Katulad po ng palaging sinasabi ko sa inyo, ang Diyos para sa atin, parang refrigerator lang. Pache may uhaw ka, pache bisa kang mga buklat ni. O ta may kapsina ka, saramo ni. Kaya nakapang, eda nakakailan. Ano po palagay ninyo sa ating Diyos? Genie? That's why God is not as well honoring us. Because we don't honor Him. Di po ba? Totoo naman eh. Pag-araw ng linggo, nasaan tayo? Mas nandun pa po tayo, inuuna po natin, hindi po natin prioridad ang Diyos. Katulad ng dalawang ito, they had both had a wrong priority in life. That's why God called them a fool. Masama, mapagmalaki, mapagmataas, mayabang. Bakit? Hindi naman nila prioridad ang Diyos. Tayo, kailan na po ba natin naging prioridad ang Diyos? To God be the glory, alam po ninyo, sa isang taon. Wala pong absent kami. 52 Sundays po yan. Maliban po, ako nasa barko ako. Pero kahit 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, early in the morning, dahil hindi po tayo parehas ng oras. Nag-a-attend po ako ng online po dito sa gawain ko sa. And never, hindi pa po kami nag-absent ng kahit isang beses sa araw na yun. We are all the time excited. Why? Because we prioritize God in our life. Ito ang palakpak lang sa Diyos. Tignan po ninyo, itong tao na to, itong dalawa na ito, they were confused between the stewardship and the ownership.
Akala nila sa kanila, ang sabi po doon, what will I do now? I have too much goods to harvest. Ang sabi po niya, this I will do. My fruits, my crops, my barns, my goods. Puro my, me, my. Puro sa akin. Hindi po nila alam na hindi po sila yung tunay na nagmamayari. Alam po ba ninyo kung na ang lahat ng nasa sa atin ay pinakakatiwala lang ng Diyos sa atin? Baka nagkakamali po tayo, mga kapatid, katulad ng dalawang ito. They were confused between the stewardship and the ownership. Wala po tayong pagmamayari kasi ang sabi sa Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Ang lahat ng nakikita natin sa mundong ito na ginagalawan po natin, ang sabi dito, itong lahat ay sa Diyos. Hindi po ba kapag ang bata ay isinilang, he is born close fist. Ikaw, yung kanyang mga kamay. Kasi wala naman pong ganun. Pero kamate na po ng tao, makabuklat yung tugang. Bakit? Halata mo rin po nga. May nakit na kayo pong kotsi na pong baleta, makatayabe kay takabawo, po tamilibing dala, po posisyon daw po, kaya ganyan po itang kotsi na masante. Why? Kapag hindi po natin alam, kapatid, na ang lahat ng nasa sa atin ay sa Diyos, nahiram lang po natin na tayo ay mga katiwala lang po. Pag nawala po yan, baka mabaliw po tayo. Katulad ng ating mga mahal sa buhay. Pagka hindi po natin alam na pinahiram po sa atin ng Diyos ang lahat ng yan, masisiraan po tayo ng balik. Pero pagka alam mo na ang lahat ng bagay ay sa'yo, yes, there are pains, heartaches, pwede po tayong umiyak. Pero kung alam po natin, Lord, someday, there will be a great reunion. Yung pamilya ko na mauuna man ako o mauuna sila, magkikita-kita pa rin kami pagdating ng takdang panahon sa tingin. Ano po ang sabi ni Job? 1 verse 21. Naked, ang sabi po niya, came I out of my mother's womb. Naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Sa lahat, ang sabi po, sa lugar ng Luz, kumbaga, dito po sa lugar ng San Luis, si Job po ang pinakamayaman. Pero kinuha lahat yun ng Diyos. Ang dami po niyang anak, 10, kinuha lahat po ng yun lahat ng Diyos. Pero ano po ang sabi ni Job? Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking magulang. Hubad din akong papanaw. Ang Diyos ang nagbibigay. Siya rin ang may karapatan kumuha. Purihin ang buhay ng Diyos. Kapatid, tanungin ko kayo, ano yung pinaka-prioridad mo sa buhay? Yumaman ba? Wala pong problema doon. God wants us to be blessed. Pero ang tanong, kasama ba ang Diyos sa mga plano? Prioridad mo ba ang Diyos o yung trabaho na iniwan mo ngayon doon? Nag-iisip ka ngayon? Naalala ko tuloy yung dalawang magkaibigan. Ang sabi ng isa, simba ka tayo, ha? Ating kung Tagalog yan eh. Antin dyan yung mga po yung kapampangan eh. Amen. Si Brother Jess. Magsimba tayo, ang sabi ng isa. Hindi, anak, manghuhuli ako ng tilapia. Ay, pantunana, hahanapin tayo ni Pastor. So, yung isa nagsimba, yung isa nanghuli ng tilapia. Yung isa, nandito sa church, nag-attend nga, yung kanyang isip, ay, nakahuli na, gaano na kaya karami yung huli ng tilapia ng aking kaibigan. Yung isa naman,
habang nanguhuli ng tilapia. Nahanuya kaya yung mensahe? Sayang niya kay Kindo. Ano kaya yung mensahe ni Pastor? Ni Lord? Sayang, hindi ko narinig. Tignan po ninyo. Di po ba? Kayo rin po. Kapag ka nandun kayo sa sarili-sarili ninyong tahanan at inuna po ninyo, merong something na hindi kayo payapa. Kasi nangihinayang ka sa narinig mo sanang salita ng Diyos, baka yun yung nagbigay sa iyo ng kaginhawaan sa iyong buhay. Amen? Pero yung iba, sa totoo lang, nandito, baka yung iba nagse-cellphone po sa inyo. Kaya nga pinaupo ni Pastor, okay lang po, yung mga nanonotes, ano? Kaya nga po yung mga kabataan, pinaupo ni Pastora dito. Bakit? Pag nandun kasi, minsan sumisilip sila sa kanilang mga cellphones. Now, tignan po ninyo. Ang sabi po dito, we focus not on the earthly things that we see. Dapat ang paningin po natin, hindi lang po sa nakikita po natin. Kasi yung bagay na nakikita, pansamantala, ngunit yung bagay na hindi po na, yun po yung pangwalang hanggan. Ano po yung hindi natin na nakikita na pangwalang hanggan? Una po ang ating Diyos. Ang sabi po sa Bible, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang ating pong Diyos ay Diyos sa lahat ng dako. Kahit nandun ka sa aeroplano, nandun ka sa barko, nandun ka sa Amerika, sa Japan, any moment that you will call God, He is there. Hindi po katulad ng mga rebultong ginawa ng tao. O paano kung nandun ka sa aeroplano, kailangan mong pasanin para manalangin ka doon. Ano pa yung hindi po natin nakikita na pangwalang hanggan? Yung ating kaluluwa, kapatid. The real you is not what you see in me. The real me. Hindi po ito yung talagang ako. Ang talagang ako po, yung spirit within me. The soul and the spirit na hindi po ninyo nakikita. Sino na po yung nakapanaginip sa inyo na parang hinahabol ka ng kamatayan? Hindi po ba parang totoo? That is your soul that God will judge someday. Tapos sasabihin niyo sa akin, hindi totoo na meron tayong kaluluwa. Kayo na mismo, makakapagpatunay. Minsan, hinabol na kayo ng kamatayan. Kung hindi pa po kayo nagising, baka nandun ka na sa impyerno. Kung hindi mo pa tinanggap ang Panginoon Jesus. Now, what then is our greatest priority in life? Number 1, God. Ang sabi po sa Bible, Matthew 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin po natin ang Diyos. Sa mga plano po natin, isama po natin ang Diyos. Sa prioridad po natin, isama po natin ang Diyos. Kasi kahit ikaw yung pinakamatagumpay, matamayaman sa buong mundo, kung wala ang Diyos sa iyo, ang tawag sa iyo ng Diyos, kamay. Masama. Walang kwenta po yung kayamanan. Kasi ang sabi po ng Bible, what shall profit a man if he even gain the whole world, but lose his own soul? Ano ang mapapala ng isang tao? Lahat na ng lupa, sa'yo na, dito sa San Carlos, sa San Luis. Gusto mo pati sa Mexico, San Fernando, sa'yo ng lahat. Ikaw na yung pinakamayaman. But if you will end only your life in hell, what will profit you? Ano ang mapapala mo? Ang sabi po ng ating binasa, gayon din ang mga taong nag-iipon ng kayamanan sa mundong ito, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Anong tawag sa kanilang ng Diyos? Amen. Kapatid, sana hindi tayo kasama doon. Sana sa mga plano po natin, mga anak, sana po ang mga plano ninyo, wala pong masama kung magpakayaman kayo. Dapat lang na yumaman kayo. Pero sana, kasama po ang Diyos sa mga plano ninyo sa buhay. Pangalawa,
Our greatest priority is our body. Palaging it all you can mamaya, it all you can na naman tayo mamaya. Kasi paano tayo makakapaglingkod? Lahat tumataas. Mataas ang BP, mataas ang lahat. Ang sugar. Mataas ang kolesterol. Buti pa si Pastora, hindi tumataas. Siya na lang yata hindi tumataas. Pangatlo, our family. Kapatid, kamusta yung pamilya po natin ngayon? Ito yung palagi ko po sinasabi sa inyo mga kabataan. Kung wala pa kayong mga trabaho, huwag po na kayong manligaw at magpaligaw. Ano yan? Paramihan ng boyfriend at girlfriend. At piliin ninyo yung gusto ni Lord para sa inyo. Hindi yung gusto lang ninyo. Kasi pagka yung gusto mo lang na hindi gusto ni Lord, ay kapatid, kapag ka hindi ka tumama ng tamang mapapangasawa, pati yung mga anak mo kawawa, they are affected. Naghahanap ka ng mayaman. Mayaman nga yung napangasawa mo, may kotse nga. Eh pagdating ng gabi, hindi ikaw yung nakasakay doon sa unahan. Meron kang bahay. Pagdating ng gabi, wala sa bahay. Wala sa inyong tahanan ng mag-asawa, nandun sa kabilang bahay. Alam po ba ninyo kapag ka hindi po kayo nakapag-asawa ng tamang mapapangasawa, mahihirapan po. Ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, mag-asawa kayo sa gusto ng Diyos para sa inyo, hindi yung gusto nila. Dapat mayroong banal na pagkatakot sa Diyos. Ano po ba? Panghuli, church. Paano kalala ko kung hindi ka nag-a-attend sa church? Hindi ka nga marunong magbasa sa iyong sarili. Tapos hindi ka pa attend, wala ka pang church. At dapat po yung pinupuntahan po natin church, yung full gospel na nandun po yung presence niya. Amen po ba? At hindi po kayo nagkamali dahil nasa Christ in isang Kristo po. God be the glory. Panglima, bakit po tinawag ng Diyos na sila po ay hangal, mayabang, mapagmataas, masama? Panglima po, because they had a wrong purpose in life. Hindi po nila alam ang kanilang purpose sa kanilang mga buhay. Tayo po, alam po ba ninyo yung purpose ninyo sa inyong mga buhay? Meron pong tatlong magkakaibigang puno. Ang sabi ng isa, ang dami po nila, ito po magkakaibigan na ito, ang ganda po ng mga plano nila sa kanilang mga buhay. Matindi, matatayog po yung kanilang mga plano sa kanilang mga buhay. Ang sabi ng isa, tumingin siya sa langit, Lord, gusto kong maging pagdating ng araw, napuputulin ako at pakikinabangan, gusto kong maging isang magandang jewelry box na kung saan yung mga ginto ilalagay doon, ako yung hahawak sa kanya. At ang sabi naman ng pangalawang puno, tumingin siya sa vast ocean. Ang sabi niya, Lord, gusto ko someday, I want to become a wooden passenger ship that will travel across the sea. Gusto kong maging isang malaking passenger ship na magsisail throughout the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, ang sabi po niya. At itong pangatlong puno, ang sabi po niya, tumingin po siya doon sa kanyang kapaligiran. Lord, ang sabi niya, gusto kong maging matayo. Natitingalain ako ng mga tao pagdating ng araw at ang sasabihin nila, napakalaking puno nito. Nagbibigay ng silong sa mga tao at mga hayop, mga ibon. Pero dumating po yung isang araw ng kanilang buhay. Dumating po yung napuputol ng punong kahoy at the same time kalpiter. Nung putulin po niya yung unang puno at natapos po yung kanyang finished product, hindi po
ang natapos sa kanya, hindi po yung pangarap niya, yung plano niya na maging magandang jewelry box. Ang ginawa po sa kanya ay isang kainan ng mga hayop, yung darak, yung dayami doon inilalagay. And he was so devastated. Kasi yung kanyang pangarap, yung kanyang plano, yung kanyang purpose na hindi niya alam, nag-fail. At dumating po yung pangalawang puno. He was as well devastated. Kasi ang plano niya maging malaking wooden passenger ship that will travel, that will sail across the ocean. Pero ang naging ginawa po sa kanya, nung mga finished product, isang fishing boat na nandun yung malalansang isda. And he was as well devastated. At dumating yung pangatlo, na ang napakatayog ng kanyang pangarap. Lord, ang sabi niya, gusto kong maging yung hindi ako mahiyakap ng mga tao, malaking puno. Titingalain ako ng mga tao. But all of a sudden, nagkaroon po ng lightning and earthquake. Tinamaan po siya ng kulog at biglang bumagsak. And he was as well devastated. Kasi nga po, hindi natupad ang kanyang pangarap. But one day, yung kanilang purpose sa kanilang buhay, nagkaroon ng pag-asa. Why? Kasi yung unang jewelry box, na yun yung kanyang pangarap, nung isinilang po ang Panginoon Yesus, doon sa sabsaban na yun, ang sabi ng Bible, there was no room for them in the inn. And the Lord Jesus, Virgin Mary, put the Lord Jesus Christ doon po, doon sa sabsaban na yun, doon sa manger. Yung kanina, walang purpose yung kanyang buhay. Pero ngayon, tangan-tangan niya, inilagay sa kanya, doon sa loob, yung gold, myrrh, and frankincense. Plus, the most important thing, the Lord Jesus. At yung isa, nung mga ngaral na ang Panginoong Yesus, wala po siyang magamit na pulpit. Hiniram niya yung isang fishing boat. Tumayo siya doon at nangaral. At nung naglayag po sila, nang muntik ng lumubog ang bangka na iyon, it was that fishing boat who saved the 12 disciples when the Lord Jesus calmed the sea. Nagkaroon po ng matinding purpose yung kanyang buhay. Why? Hindi man siya naging sikatan niya na malaking passenger ship. Ang gusto niya dati, maisakay niya yung mga kings and princess, yung mga noble people, mga mayayamang tao. But now, ang sakay-sakay po niya, it is the King of Kings and the Lord of Lords, and His name is Jesus, the name above every name. And the third tree was so devastated. Why? Kasi nandun na lang po siya sa basurahan. But when the Lord Jesus Christ, nung ng Panginoong Yesus ay ipapako po sa krus, wala silang ibang makitang puno kung hindi yun na nandun sa basurahan. The Lord Jesus was hung on the cross, on that poor tree, that His life was devastated. Pero, nung ginamit po siya ng Diyos ang kanyang buhay, His life was full of hope and full of purpose in His life. Kapatid, sa iyong mga plano, kasama ba ang Diyos ngayon sa plano mo? O baka devastated ang buhay mo kasi hindi natutupad ang iyong mga plano? If you have Jesus, you have everything.
If you have Jesus in life, you will have the peace of God. If you have Jesus in your life, it doesn't matter kahit tuyo ang inyong ulam. Kapag kasama mo si Kristo, masarap magpuri, masarap kumain, masarap magpasalamat kahit tuyo lang. Why? It doesn't matter anymore. What matters most is the Lord Jesus Christ in your life. Kahit anong oras ka kunin ng Diyos. Lord, thank you for this life that you have given. Sayang. Ito po yung madalas na sinasabi ko sa inyo. Sana kung ang bawat isa lang po hindi nag-a-absent, pina-prioritize po natin ng Diyos. You can learn something and your children will learn something more about God. Kasama po po ba sa plano ninyo? Sa preparation po ninyo? Sa mga prioridad po ninyo ang Diyos? O katulad lang siya ng isang refrigerator kapag hindi mo na kailangan. When all is fine, diyan ka muna. Hindi na kita kailangan. Next slide, please. Hayaan ko din yung tapusin natin ito. Next, yung po merong microphone. Yan. Yung pong microphone po na yan, ginagamit po yan para sa boses na hindi po ako sisigaw sa inyo. Ubusin ko yung aking lakas, boses. Kung gagamitin ko po yung microphone na ito sa pampokpok ng pako, ito po ba yung purpose na? No. Yung payong na yan, o yung upuan na yon, kung yun po yung gagamitin kong pampayong kaya, tama po ba yun? Hindi, mapapasarin ako. Eh baka wala pa, doon pa lang ako, nangalay na ako. Kasi hindi po yun ang purpose niya. Yung umbrella na yan, kung yan po yung ipang sasalok po ng tubig, yan po ba ang purpose niya? Hindi po. Alam po ba ninyo, kung bakit hanggang ngayon natututo po, nangangaral pa rin po ako ng salita ng Diyos? Kasi naalaman ko po kung ano ang purpose ko sa buhay. Ang purpose ko sa buhay, hindi lang po yumaman. Yes, salamat sa Diyos kahit pa paano. Hindi po kami hikahos. Because I learned to honor God, even with my money. Actually, I don't need money. Lahat po ng pera, nandun kay Pastora. I don't need money. Sa totoo lang. Basta meron lang akong pagkain. What I need most is God. Kasi lahat ng pera natin. Kaya pag nagtatayos po ako, it's nothing unto me. Kung binigyan po ako ng 3 million, ng Diyos yung 300,000 natin. Kayo, baka even yung 20 pesos na tithes po natin, hindi natin maibigay sa Diyos. That's why hanggang ngayon we are poorest of the poor. Because we don't believe God in His Word. But I will tell you, God is alive. Buhay po ang Diyos. Kaya sabi ko sa sarili ko, Lord, ano ba yung purpose ko sa buhay ko? Kain, matulog, trabaho, kain, matulog, trabaho, kain, matulog, trabaho. Meron pong istorya sa Bible. Ano po? Ito po ay si King Hezekiah. Kung tatanungin ko po kayo, sino po yung pinaka kilala ninyo o tanyag para sa inyo na isang hari? Marami pong magsasabi po sa ating si King David. Because he fought Goliath. And he gave victory unto Israel throughout his life. Marahil ang sasabi po sa inyo, si King Solomon. Kasi napakatalino ang sabi ng Bible, wala nang tatalino sa kanya at yayamang pa mula noon hanggang sa mga darating pa. At sa darating pa. Kung marahil si King Saul kasi siya yung pinakaunang king. Pero alam po ba ninyo sa Bible,
Kaya po yung basahin ko sa inyo. Sa 2 Kings 18 verse 5 to 8, ang sabi po dito, verse 5, nagtiwala si Ezekias kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Wala siyang katulad sa mga naging hari ng Juda, nauna man o sumunod sa kanya. Nakita po ninyo yung word na yun. Wala pong siyang katulad sa mga naging hari ng Juda na una man o sumunod sa kanya. Nanatili siyang tapat kay Yahweh at naging masunurin sa kautosang ibinigay sa kanya ni Yahweh kay Moises. Kaya't pinatnubayan siya ni Yahweh at nagtagumpay siya sa kanyang mga gawain. Natalo niya ang mga Filisteo hanggang sa Gaza at sinakop ang lahat ng bayan sa paligid nito, mula sa pinakamaliit na nayon hanggang sa pinakamalaking lungsod. Now, bakit ko po ito binasa sa inyo? Kasi meron po akong gustong tanong sa inyo. Nung tumanda po si King Hezekiah, ang sabi ng Diyos sa kanya, Hezekiah, you will die any moment soon. Ihanda mo na ang iyong sarili, ang iyong sambayan, mamamatay ka. Pero itong si Hezekiah, tumalikod po siya, pumarap po siya doon sa pader. Nanalangin. Lord, ang sabi niya, i-pray, paraphrase ko lang po. Lord, ang sabi niya, namuhay ako ng tapat sa inyo. Sinunod kita, Panginoon. Alalahanin mo, remember, Lord, namuhay ako sa inyo ng tapat. At gusto ko, Panginoon, sumunod pa sa iyo. Habang ako'y nabubuhay, gusto pa kitang sundin, Panginoon. At hindi pa naalala yun si Prophet Isaiah. Bumalik ka kay King Hezekiah. Sabihin mo, I will add more 15 years unto his life. Now, ito yung tanong na kailangan po ninyong sagutin. Kayo lang at ang Diyos ang pwede makaalam. Kung halimbawang tayo po si King Hezekiah, ano po ang dahilan ng Diyos na bigyan ka ng 15 years na buhay? Susunod ka ba sa Kanya? Lord, yes, I will surrender myself unto you. Every Sunday, Lord, Ikaw yung prioridad ko. Sa mga plano ko, Panginoon, kasama ka maging sa aking pananalapi. Pagka nagkapamilya ko, nagkatrabaho ko, Lord, kasama ka, Panginoon, sa plano ko. Ano po ang sagot natin kaya? Kayo lang ang pwede sumagot. At kung no ang sagot mo, then God has no reason for you na buhayin ka pa at bigyan ng mahabang buhay. But it is because of only by the grace of God na binibigyan pa po tayong buhay upang makapaglingkod. Now, hindi ko po sinasabi ng lahat mangarang, ang lahat tumugtog. Kahit nandun ka sa iyong tahanan, yung iba sa pananalapi, sa pag-support sa church. Yung iba, every Sunday nandito, sapat na po yun. Kung kasama mo ang Diyos sa iyong plano. Pero kapatid, kung hindi mo kasama sa prioridad mo, sa preparation mo, sa plano mo ang Diyos, it is only by the grace of God, by His love unto you, that you are still living. Dahil kung ako lang ang Diyos, I will kill every one of us. Kasama na ako. Kasi, siya yung nagbigay ng buhay sa iyo. And yet, hindi po natin pinaprioridad ang ating Diyos. Panganin, dito po ako magtatapos. The other one had a wrong or the other one procrastinated. Bukas na lang, saka na lang. Ano pong nangyari doon sa taong yun? Yung bukas niya, yung saka na lang niya, kinuha ang buhay niya ng Diyos. Binibilang ko kanina madaling araw kung ilan na po yung nabahaginan po namin dito lang sa San Luis at sa Mexico. Nang salita ng Diyos na mayroong mga cancer, last minute, doon po nila naalala mayroong Diyos. Ngayon, wala na po silang lahat.
Marami po sa atin kung hindi na tayo magkaroon ng cancer. Kung hindi tayo nandun sa banig ng karamdaman, hindi natin maalala meron Diyos. Katulad ng taong ito, saka na lang ang Diyos. Bukas na lang ang Diyos. Total, marami akong aanihin. Take is, drink, and be merry. Sana po, hindi pa po magkaroon ng rapture. O kaya sana man lang po, hindi po tayo kunin ng Diyos ng isang iglap yung ating buhay. Na hindi po tayo nakapagbalik loob sa Kanya. Ang dami na po nakita ko, narinig ko, na nasa balik ng karamdaman na binaginan po namin ng salita ng Diyos. Pastor, galing po puti kong mga harap. Pastor, pag may galing ko, nakutok ng sin. Pastor, pag may galing ko mo, maglingkod ko kang Lord. Pastor, actually pati tayo din, meron po akong binaginan ng salita ng Diyos. Nung last minute ng kanyang buhay ko, makapag-types lang. Pero why will you wait for that time to come? That there is no more time for you to serve the living God. Bakit hihintayin mo ba kapatid? Yung oras na wala ka ng lakas. Yung oras na mahina ka. Yung oras na tabingin na yung mukha mo, nagtutungkod ka na lang. This is the time to serve the living God. To include Him in our plan. To prioritize Him sa ating mga buhay. Tayo pong lahat ay tumayo. Pwede po ba natin gawin nga? Kung pinututong ninyo. Holy, holy is the Lamb. Alam po ninyo sa Bible, naalala ko yung pinakanta nito. Ang sabi po sa Book of Isaiah, meron pong mga angels, no? 6 yung pakpak. Yung 2 pakpak po nila, tinatakpan po nila yung buong mukha nila, kalahati ng katawan nila. At yung 2 pakpak, mula po kalahati katawan, tinatakpan po nila. At yung ginagamit po sa panglipad, yung 2 gitna nilang pakpak. And they cry, holy, holy, holy is the Lamb. Why? Kasi hindi po nila kayang tignan yung glory, yung presence ng Diyos. Kaya tinatakpan nila ng buo, ay kapatid, I will tell you. Sige po, awitin po natin.